Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, isang pamilya sa lungsod ng Pasay tuloy pa rin daw ang pagiging salot sa lipunan. Yung grupo ni Ding Morales, na kung saan siya yung leader ng Morales Drug Group, talagang ginawa na niyang negosyo ang pagbebenta ng droga sa lugar. Napakalakas ng proteksyon niya within the community kung saan siya gumagalaw. Dati ka bang barangay? Opo. Kapitan? Opo. Ilang panaderya sa Laguna, kadiri talaga. Kung sako po ng harina, ninangat-ngat po yan daga. Pero hinahalo pa rin po yan sa paggawa ng tinapay. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez sa Tito ang Investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Bakery sa Laguna nagkalat ng mga sangay sa iba't ibang bayan. Malas nyo na lang kung doon kayo bumibili ng paborito nyong tinapay. Bakit kanyo? Eto, panuorin nyo na lang. Suyang-suya na ba kayo sa mga dugyot na pagkain inihain ng investigador? Pag mahina si mura mo, babaligtad talaga. Nakakadiri siya kasi bata ko yun ang kinakain ko eh. So, since noon, hindi na ako makain. Hindi maganda yung ginagawa ng mga tao na nagluluto sila sa marumi na lugar. Kami hindi pasawa sa pagsisiwalat ng mga putahing sinangkapan ng kababuyan. Ito ang bagong recipe na siguradong isusuka ng fans ni Baker King. Isang panaderong tinago namin sa pangalang Louie ang nagpadala ng reklamo sa email ng investigador. Isiniwalat niya sa amin ang kakaibang sangkap daw ng mga tinapay sa dati niyang pinapasukang panaderya. Pagkalam ng customer ay malinis ang kinakain nila, pero kung malaman po nila ay wala po sa kalinisan. Hindi na raw niya kayang magmasa dahil ubos na raw ang kanyang natitirang pasensya. Kaya naman ipinatikim na niya sa investigador ang luto ng inireklamong panaderya. Tinungo namin ang lalawigan ng Laguna kung saan matatagpuan ang mga inireklamong bakery. Ayon sa aming informante, 4 na sangay daw ng The Bread Channel Bakery ang alam niya na talagang kadiri. Oh no! Not just 1 but 4! Padagdag yung branch niya, pero yung mga bakery po ay wala po sa kalinisan. Una kaming standby sa sangay nito sa Parian sa lungsod ng Calamba, Laguna. Mukhang patok sa mga parokyano ang tinapay na putok. Tila sarap na sarap sila sa nabiling tinapay. Yum yum! Siyempre ayaw namin magpadala sa panlabas nitong itsura. Kaya pinasok na rin namin pati ang loob ng panaderya. Tumambad sa amin ang mga nakatiwangwang na tinapay. Marami yung luto nila ng tinapay, kaso nga lang wala silang maayos na lalagyanan na istante. Kaya yung tinapay nila nakalagay lang dun sa hagdan. Kaya pag umakyat yung tao, sama yung alikabok. Kaya naman pinagpepiesta na ng mga langgam. Siyempre, nakipiktik na rin ang mga langaw. Ang hagdanan ginawa na rin tambakan ng mga monay. Ano ba yan, Day? Di ba tahanan yan? Sa itaas, nakakalat ng mga maruruming kasangkapan. Yung mga lagyanan, wala sa ayos ang lagay. Tapos yung ibang plansa may mga kalawang na minsan pinaglalagyan pa yan ng ipapalaman sa tinapay. Nangingitim na rin ang buong paligid. Hindi ba uso ang kalinisan sa inyo? Masyadong mainit doon sa loob ng nila, ng pagawaan, kasi nga sama-sama na yung lutuan eh. Tapos ang liit pa, parang kwarto lang. Tapos yung ilaw nila, madilim. Kaya hindi mo masyado makikita yung mga tinapay sa loob. Inabutan namin ang mga panadero na bising-busy sa paggawa ng tinapay. May panis na naisama sa palaman. Tapos pag hindi pa nauubos yung palaman tulad ng munggo,
ay nandyan lang nakalagay sa ilalim ng misa hanggat maubos yan. In fairness, stainless naman ang kanilang namesang masahan. Pero ang ilalim nito tila ginawang tambakan. Ano ba naman yan? Sa ilalim ng misa, may mga ipis yan, maliit na gapang yan pag andyan na ang tinapay sa misa. Boy naman, wag naman kayong baboy. Sunod naming tinikman ang lasa ng kanilang mga produkto sa tatlong sangay nila sa Santa Rosa, Laguna. Sa unang tingin, okay naman at tila wala namang kakaiba sa kanilang paninda. Maayos na nakasalansan ang mga tinapay. Mukha talagang katakam-takam. Yum, yum, yum. Pero sa loob ng panaderya, iba na ang istorya. Oops, tila pareho ang style nila sa nauna naming pinasok na bakeria. Ang mga tinapay kasi nakabalagbag lang kung saan-saan. Yung sahig nila po talaga naman po makita naman po na butas-butas, puro maputik, minsan may tubig pa po na nai-stock na mabaho sa ilalim ng mabaho. Ang mga panadero naman wala sa ayos ang kasuutan. Sa mahigit 30 na tauhan niya sa ngayon, kung bubusisiin lang po yan, wala po sa kalahati siguro ang pamedikal dyan. Pati po yung mga trabahador, walang hernia, nagpapasando lang po, minsan nakahubad pa. At ang isang ito tila gusto pang tapatan si Machete sa hubaran. Hubad kung hubad ang drama. Kuya, baka magkapulmonya ka niyan. Sinilip din namin ang iba pa nilang sangay. Pare-pareho lang din ang aming nasaksiyan. Unang-una ipis, wala po yan, napakarumi po yan kahit kung saan-saan po yan sumusuti. Tapos gagapang dyan sa tinapay, pero ginagawa po yun, tinutuloy pa rin yung, kahit gapangan niya ng ipis, tuloy pa rin yung paggawa. Certified yaki talaga ang kanilang recipe. Kung sako po ng harina, ninangat-ngat po yan daga. Tapos, yun nga po yung, pero hinahalo pa rin po yan sa paggawa ng tinapay. Ang tubig po na pinapamasa doon sa harina ay galing po yan sa puso. Pero doon po ang pagligo ng mga trabahador. Pati po ang pag-ano ng tinapay. Diyos ko dahil kawawang tinapay. Pero tila ang higit na kawawa ang mga customer ng panaderya. Wala kasi silang kamalay-malay kung anong kapalit ng bawat tinapay na binibili nila. Karoon na siya ng 6 na bikiri. Imposible naman po kung sabihin natin humina. Nagkaroon pa siya ng iba't ibang sasakyan. Siguro po talaga yung may-ari na po ang sadya na ayaw sa kalinisan. Nakilala namin ang isa sa mga suki ng panaderya. Sold naman daw sila sa nabibili nila. Tuwing hapon po, pagka uwi po ako sa amin, pinapasalubong ko po sa mga anak ko at saka po sa nanay ko. Swak na swak rin daw sa kanilang budget. Matapos niyang ibida ang paborito niyang tinapay, ipinakita namin sa kanya ang mga malupit nitong sikreto. Tila naumay siya sa kanyang napanood. Isip ko baka sila magkasakit, ganun po, baka sumakit yung tiyan nila. Sana po kung magdinegosyo sila malinis, sa tama po yung ginagawa nila. Tsaka po sana iniisip din po nila yung mga tao bumibili sa kanila. Bumili kami ng kanilang panindang tinapay pero hindi para kainin, kundi para suriin ng mga eksperto sa laboratorio. Susunod, kadiring panaderya, makakatikim kaya sa mga otoridad? Maraming klaseng vermin ang pwede mong masakop dito. Una sa lahat, yung mga vermin, rodents, yung daga. Basura talaga, hindi ini-stock dyan. Kasi niyayayaan niya ang mga ipis, ang mga langaw. At